ng buhay. Ako po si Merlyson. Samahan niyo ko sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan at napapanood sa RPTV, YouTube at Facebook. From engineering to full-time farming. Ang guest po natin ngayong araw na ito ay isang Gen Z, si Yuan Nicolo Jordan, owner ng Ian and Kapugo Quail Trading. Dito po yan sa Padre Garcia, Batangas. Yuan, kumusta ka? Anong pinagkakabalan mo ngayon? Right now po, nagpupugo po tayo at Yes. nagsusupply ng mga RTL, feeds, ganun po. O ba, kailan ka nagsimula, Yuan? Nag-start po ako by December 2024 po. So magto 2 years ka na. Almost po, 1.5 years. Yes! Kumusta naman yung journey mo sa pagpupugo? Anong mag-start ka nito? Ilang piraso ba? Nag-start po ako ng 2,000, yung pong panimula namin. Yes. Which is, sa una po, 2,000 heads. 2,000 heads po Yes, yung alright. namin. Mm-hmm. Nagsimula po kami ng walang idea, Yes. walang background. Literal na lakas lang ng loob po yung pinagsimula namin. Ba, talagang... Bakit dito? Engineering eh. Diba? Bakit dinala kayo to farming ng Panginoon? Ano yung nagtulak sa'yo? Mostly nga po halos, ang tanong po sa akin, bakit ka nag-agree? Yes, agree. Taliwas na taliwas yung Course kinuha mo. mong course. Opo. Yes, okay. Which is yung po tanong ng karamihan na ang sagot ko na lang ay mas masaya ako sa agree, which Yes. is yung kagaya ng pagpupugo, pagtatanim, gano'n. Yes. Nagpo-provide ka kasi ng pagkain. Opo. Yuan, ano? Sabi ko nga pala ko sinasabi, yung farming is a calling. Yes. No? Po. A call to provide food for everyone. Marami ka nang nasusuplayan siguro ngayon. Ngayon, ilan na ba? Mula sa 2,000 na heads, ngayon ilang heads na yung pugo? Yung laying ko po ngayon ay around 10,000 na. 10,000. Tapos I understand, meron ka pang mga sisiw. Opo, nagsusupply din po ako ng RTL. Yan po. Yung sisiw, ilang piraso din paparating? Yung sisiw po ay around 13,000 po. Iba't iba po, depende po sa order. Aba, talaga naman, kumikitang kabuhay ito, Yuan. Magkanong puna ng ipinutap mo nung magsimula ka nito, Yuan? Sa tunay po, yung aming pong 2,000 heads, yung 120 po ay, akala ko po ay kasya na siya. Yes. Which is 120K, medyo malaki na pong puhunan para sa amin, simula. Oh. Tapos nung mabili na po namin si Pugo, si Cages, akala po namin okay na. Yun po pala, may feeds pa po. So, Yes. umutang po ako sa aking nanay. So, kabuuan magkano, Yuan, sa simula mo? Almost 100 din po siguro yung nautang ko 100,000. nun. Opo, Okay, dahil, so 100,000. Almost 200,000, more or less. opo, more or less Yes, po. okay. Yung 200,000 ba, yung ROI kung tawagin, return of investment, kailan mo to nakuha? Yung return of investment po, hindi ko po siya masasabi kung kailan dahil po nirolling ko lang po Okay. dumami po yung, Yun mo, pinarami yung po siya. puhunan at yung pera pong piniikot lang po namin sa puguan. Okay. Pagkatapos natin doon, eto ngayon, meron ka na ng produkto, sariling products muna, no? Ito po yung mga itlog na napaka-sustansya nito at mabili ito sa merkado. Opo, masustansya po. Paano mo ito minamarket, Yuan? Usually po, nung wala pa si Pugo, halos yung buong palengke po ng Garcia ay sinasabi ko sa mga tindahan na, uy, magpupugo ako ha, tapos ay bibili kayo yan. Aba, may advance ano ka? Kumbaga po, wala pa si Pugo, wala pa si Itlog, nagmamarket na po ako. Aba, ganun pala. Tapos yung social media, nakatulong ba sa'yo? Opo, napakalaking bagay po ng social media dahil po from iba't ibang lugar nakita po ng mga tao na, aba, may Pugo palang ganito, makabili tayo ng Aba, talaga naman, Kapag ba bumili sa'yo dito ng pugo,
Ito, nakabox na siya. Opo, nakabox na po siya. Magkano ba bentaan sa mga ganito, isang box na ganyan? Yung bentahan po ng pugo, depende po siya yung pugo po kasi natin ay seasonal. Alright. May panahon po na taglakas, may Mm. panahon pong tagtumal, which Oo. is ngayon po, tagtumal pa po tayo. So pag mainit ang panahon. Pag po magtumal? bakasyon siya, pag po bakasyon. Okay. Alright. Dahil po mostly, Mm. students ang nagko-consume ng mga quail po, gaya Yes, ng kwek-kwek, Oo. ganun po, yon. Ayun. So malakas siya kapag may pasok yung mga eskwelahan. Opo, mga pag po may estudyante natin. pasok, malakas po yung demand ng pugo, Mm. tapos po somehow magde-decline po siya pag po nagbakasyon na. Oo. Okay, pupunta tayo doon sa mura. Ngayon, medyo mura siya. Magkano yung murang yan sa isang box na ganito at ilan ang laman yan? Yung price po ng pugo natin ay depends po sa iba't ibang locations. Somehow Alright. po, gaya po ng ngayon po, ang bentahan po ay 120, 120. 130, Alright. iba't ibang lugar po, iba't ibang presyo. Kapag naman mataas, magkano? Pag po mataas, somehow po ang pinakanaranasan ko po ay around 185. Yun po yung Alright. pasta namin sa biyahero. Aba, talaga bang ganun pala yung pagninegosyo ng Opo. pugo? Hindi po araw-araw Pasko sa pugo. Yung agrikultura, iuan, napakalawak yan eh. Opo. Bakit pagpupugo naman? Napili mo. Hindi ko nga din po maisip kung bakit Yes. ako napunta sa larangan na sa ganito pong... Sabi mo si tatay kanina, agriculture din siya. Opo, Pero akin. anong part ng agriculture ng ang sa tatay ko naman po ay Oo. layer na manok po. manok naman? Opo. So, alos, pareho lang din. Yung kay tatay, ano? Meron po kasi yung kumbaga po ay sinasabi kasi nila na kumbaga po ay parang someday Oo. ikaw na din ang magmamanage ng manok. Oo. Ang nasa isip ko po, sabi ko, gusto ko kasing ako ang magsimula. Ikaw mismo. Ako po mismo ang magsimula. Alright, Kaya po, naisip ko kahit magsimula tayo sa maliit na puguan. Mhm. Ngayon po ay somehow scaling po. Masasabi mo ba, Yuan, kumikitang kabuhayan ng pagpupugo? Kumikita ang kabuhayan po pagpupugo pag Wow. nasa tamang Diskarte. po. Yes. Talaga. Asa diskarte yan. At saka Opo. siyempre, yung pakikisama sa kapwa. Opo, yes. Ipinagkakatiwala sa dakilang lumikha. Mga endeavor natin. Opo. Diba? Ako palagi ko sinasabi, Yuan, put God first eh. Opo, Diba? saka importante po yung sigad ang center ng lahat. Yes. Business, Hmm. inyong relationship, ganun po. Kahit hindi ka na umiling, di ba? Opo. Alam niya yung ating pangangailangan. Sipin mo, engineering, dinala ka sa pagpupugo ng Panginoon para mag-provide ng pagkain. Ito, bihasa ka na sa pagpupugo. Yung knowledge na yan, pinahiram lang na sa atin ng Panginoon eh. Opo. So, tiyak may mga nagtatanong sa'yo dito, willing ka bang nagbibigay ng educate sa kanila? Pag po may mga nag-PPM sa akin, somehow Yes. po ay from other lugar po, Mm. ako po ay bukas palad na tinuturuan ko po sila kung saan pong maabot ng aking kakayanan. Yes. Dahil po yung aking mga kaalaman, yun po ay pinagtanong ko lang din po sa iba, Yes. kumbaga po ay tulungan lang. Praise God. Yun na, ako natutuwa ganyan na Yuan, ano? Kasi mas marami tayong matutulungan. Kasi kapos tayo ng pagkain dito eh. Opo. Di ba? Food security starts at home. Hindi ba hindi ka ba hirap nung una kang mag-start ito? Anong mga challenges na kinaharap mo? Yung una po, syempre, wala kaming knowledge, wala kaming background. Yes. Sinimulan po namin as in zero talaga. Tapos Ah, unti-unti, Unti-unti po, kumbaga po, pinagpatuloy lang po namin kahit po hindi namin alam kung ano nangyayari sa business. yes. Somehow po, na-come up namin na ganito pala magpugo. May mga panahon, Yuan, mahirap alagain din ang pugo. Like kapag tag-init, ano yung mga challenges dyan na kinaharap ninyo? Solusyonan naman. Pag po tag-init, mostly po ang challenges natin ay dahil po kaakibat ng tag-init ay yan po ang bakasyon. Yes. Somehow po, pag po bakasyon, hihina si demand. Somehow po ay babagal po ang bentahan ng pugo. Yes. Sasabayan po siya ng init. Tapos ay, pag po kasi mainit, mas prone ang pugo sa pagkasira, Yes. pagkabulok, magiging peno. Yung itlog niya, ano? Opo, yung Alright, itlog po niya. Apat yung inahin. Anong usually pag tag-init? Yung inahin po, mostly, na may mga May mortalities stress. po tayo na Mortality. stress po sila. Alright, oo. Once po na-stress, Mm. bababa po yung production. Yes. Somehow po ay natitreat naman po natin, pero kung maaari po ay agapan natin lang. Yes, tatadang malinis ka sa Opo. farm, di ba? Apat kapag tagulan naman, challenges na kinakarap mo sa pagpupugo. Yun nga po ang amin dahil po mapainit, mapaulan, Mm. ayaw ng pugo ng gano'n. Kumbaga po ay Yes. parang tao lamang. Kung
kung presko po sa pakiramdam natin, okay sa pugo. Yes. Ngayon naman po tag-ulan, nasasapit na tag-ulan, ang problema po namin ay taglamig. Tama. Dahil po pag sobrang lamig, yung tuka ni pugo, kino-convert lang po niya pampainit ng katawan, which is Oo. hindi sila magle-lay ng egg. Yes. Hanggang ngayon, Yuan, nag-aaral ka. Opo, Continuous learning yan eh. everyday po. Yes, everyday learning. Abang honhans ka na, may mga suliraning nararanasan, di ba, Yuan? Sabi mo, namatayan ka ng pugo, Opo, pero hindi ka tumigil. opo. Try and try pa rin Try and try po. until you succeed. Yes. If you fail, you learn. If you succeed, you earn. Ngayon ba, kumikita na yung pagpupugo, Yuan? Opo, kumbaga po Opo. ay nakakapag-provide po yung pugo. Yes. Kung ako, eto ngayon, nag-iisip na magpugo balang araw, anong pwede mong ibigay na payo sa kanila? Kung gusto po natin pasukin ang larangan ng pagpupugo, Mm. wag lang po natin tingnan yung income. Kumbaga Yes. po, ma-hype tayo dahil ganito pala ang kitaan sa pugo. Mm. Isipin din po natin na sa negosyo po ng pagpupugo, hindi araw-araw Pasko. Yes. Kumbaga po, sadya po ang negosyo po natin ay pagpupugo. Ang negosyo po ay walang kasiguraduhan, risky, kumbaga Yes. sabi ng iba. Kaya Oo. ang mga nagtatagumpay po ay yung mga hindi lang sumusuko. Yes, magsusuko sa larangan ng buhay. Opo. Ano? Pangilan ka ba sa magkakapatid, Yuan? Ako po ay panganay, tatlo Ikaw po po. kami magkakapatid. Panganay. So, Opo. ibig sabihin, sumubog ka na sa yapak ni tatay. Ano bang, ano sa'yo nila tatay? At saka nila, ano nila sa'yo? Masasabi nila sa'yo? Kasi manok sa kanila, ikaw nagpugo ka. Ano muna? Ano sabi nila sa'yo? Nung una po talaga, pinasabi po nila, magtrabaho ka para magamit mo yung iyong natapos na kumbaga po ay 4 Yes. years ka. Oo. Ang sa loob-looban ko po na para pong meron pong bumubulong sa aking kaloob-looban na may mas kaya pa po akong Pwedeng may gawin. na kaya na pwede pong gawin Yes. na, which is ito po, nagpunta po ako sa larangan ng agriculture po. At saka sabi mo nga kung saan ka masaya eh. Opo. Saan ka masaya. Yuan, napakaganda ng place mo, no? Sa gitna ng iyong puguhan, marami kang mga halaman. Opo, kaya marami ditong halaman. Presko, no? Opo. Dito na lang meron tayong, ano ba yung nandiyan dyan sa gilid natin na yan? Kulay, Niyog. kakaibang niyog yan eh. Kakaiba. Ito po yung variety ng niyog na good for UTI. Okay. Opo. Aba, Mas ano po ito, yung niyog na to, kumbaga ay mas beneficial po. okay. Tapos may mga fruit-bearing trees pa dyan, mga Opo, kalamansi yata. Kalamansi, rambutan. Anong benepisyo yan ang ihahatid sa pagpupugo? Na madilim yung lugar mo, presko yung lugar mo. Presko po, saka po yung daloy ng hangin, mas presko po yung lugar natin, mas okay sa pugo. Yes. Nakita ko, Yuan, nagsimula ka sa 2,000 pugo. Ngayon, magto 23,000 na. Ano pa bang plano mong development sa hinaharap dito sa farm mo? Pagpupala rin ng Panginoon na Yes. God's will yan eh. God's will po. Somehow po at yung incubator po. Para Hatchery po. ikaw na mismo Opo. Opo. magpapapisa. Magpapapisa pa po. Alright, okay. Yuan, babalikan ka namin dito. Inform mo lang ang masaganang buhay team. Pupunta sa iyo dito. Batang-bata ka pa, Yuan. Ano? Yun ang pangarap mo sa buhay. Tansya ko, Yuan, napakasarap ng yung produce na Opo. pugo. Pero yung mga kababayan natin, sasabihin nila, ay, masarap lang kay Sir Mer yan. Masarap lang kay Yuan. Paano namin matitikman? Paano kami maka-avail niyan? Sasabihin ng mga kababayan natin. Paano makakabili ng pugo sa yung mga kababayan natin? Yan. Kung gusto niyo pong maka-avail ng aming pugo, na aming Yes. pong self-produced pugo, Mm. pwede niyo po kayong PM, Nico Jordan. Tapos Okay. po, somehow po ay pwede po tayo mag-usap at Oo. pwede ko po kayo supply ng pugo. Ayun, open ka pa doon sa tawag nila yung reseller? Bang Yes ganon? po, open po tayo sa reseller, Mm. wholesaler, saka Yes. po retail. Okay, paano kanila makokontak yung number mo, Yuan? Yung number ko po, Yes. 0994-120-5980. Napakasarap po ng kwentuhan namin ni Yuan, pero bibitinin po muna namin kayo dahil mamaya sa aming pagbabalik, ituturo ako ni Yuan dito po sa kanyang napakagandang farm dito po sa Padre Garcia, Batangas. Sa pagbabalik po yan ng Masaganang Buhay.
Nagbabalik ang masaganang buhay. Kasama ko pa rin po si Yuan. Ngayon po ituturo tayo dito po sa kanyang napakagandang farm. Bago po natin puntaan yung kanyang puguan, no? Pansin ko napaka-presko po kasi dito sa kanyang lugar at titingnan natin ang kanyang mga tanim na ano to, Yuan? Ito po yung variety ng Niyog, niyog po oh. na which is mas healthier po sa mga taong may UTI. Yes. Ayun po, ganun. Kulay orange, Kulay ano? orange po, Orange. orange yellow po. Ganun. Kung magbunga siya talagang ganyan, hitik na hitik, Opo, hindi po siya nawawala ng bunga. all year round. Opo, all year Aba round po. talaga naman, oh. So, grabe, pag ano pala, pag yung mga kababayan nating, baka maraming humingi sa'yo dito. Yung Humingi mga ba? tao po pumupunta dito, humihingi pag meron po silang, usually po may UTI. Yes, oh. Pag po kailangan nila ng buko, na Oo. maino, humihingi po sila dito. Masarap yan Opo. kapag pagkatapos mong mag-almusal. Opo. Ano? Tapos ito naman nasa harapan Yan, natin. may to, mangga grabe. po tayo, Indian. Hitik na hitik sa bunga Opo. to, Tapos sa ilalim ng ano, sa ilalim ng yung Halos namamatak na po. sa kubo mo. No? Opo. Bagong gawa ang kubo mo. Tapos dito, Yuan, mukhang hindi ka na nawawalan ng ano. Opo, pag may sinigang, sampalok po tayo, kaya po halos po hindi na kami bumibili ng mga mix. Kumbaga po ay Yes. ito na po yung aming ginagawang pampaasim. Yes, yung mismong talbos niyan. Opo, Pwede rin, yung di ba? talbos, yung bunga, pwede po siya pampaasim. Yes, yung Masarap po. sariwang kanyang dahon. Okay, lipat tayo ngayon sa iba pang mga tanim dito bago tayo pumunta sa puguan. Kasama ko pa rin po si Yuan. Yuan, anong alaman itong nasa likod natin na to? Yan po ang rambutan. Rambutan. Opo. So, ilang puno din dito. Dito Opo, ka, may- presko rito. May ilan din po, opo. O, tapos mayroon ding mga manok na tayo dyan Opo, na yan po yung paalam. Brahma. Yes, oh. Tapos ito, anong Ito alaman po, ito? meron po kami ditong sinturis. Sinturis. Opo. Ito yung matamis na Opo, citrus. opo. Okay, oh. Matamis po. Aba, kaya pala presko yung Mga pugo. mga puguan. Ito yung building na puguan. Opo. Pasukin po natin, samahan nyo kami ni Yuan. Dito tayo. Dito na po kami sa building ngayon na puguan ni Opo. Yuan. Yuan, nung mag-start ka dito, di ba? Saan ka nagsimula? So, 2,000. Yung pinagsimulan po namin ay kural. Kuran lang. Opo, dinevelop lang po namin ng para po, Kulungan. as in maliit lang na kural siya. Yes. Tapos po nagkasya lang yung dalawang kulungan doon hanggang nakapagpundar po kami utay-utay. So, ito na ngayon. Opo. 3 building na to. Opo. Yuan ah. Ang daming itlog para nasarap mag-harvest habang Opo, nagkukwentuhan opo. tayo, Yuan ah. Halika, dito na. Ito Opo. na lang. Yuan, i-explain mo nga sa amin habang nag-harvest tayo ng itlog. Yung bang pugo, kailan siya mag-start na mag-itlog? Yung pugo po natin, mag-start po siya mag-itlog Alright. by 35 to 40 days po. Okay? Pagkapisa po yun, sir. Opo, 35 to 40 days po. Alright, tapos hanggang kailan siya mangingitlog? Usually po, ang kinakal na po namin siya ng 1 year dahil po medyo tagilid, medyo magde-decline na po yung kanyang production. Yes. Tapos po hindi nagmamatch yung feeds nyo saka yung income po ninyo. Ayun. Opo. Ilang araw naman mag-itlog ang pugo, Yuan? Ang pugo po, umiitlog siya ng isang beses kada Oo. araw, pero hindi po natin magagaranti na 100% iitlog lahat. Ay, okay. Opo. Kunyari, 10,000 na heads ka na pugo. Yung minimum, nakakailan tayong... Siguro po kung 10,000 yung alaga natin, around 8,000 to 8,500 po. Yes. Maswerte na po kung maka 9,000 po tayo. So, ano na yun? Magandang average na yun. Opo, magandang average na po yung Ibig sabihin, 80 pataas. 1,000 lang yung hindi nag-itlog. Opo, Yung- yes po. Yung 9,000 nakapag-itlog sila. Opo. Ito, kapag ganyan ba, so mag-itlog sila sa loob, dadagos dito. Opo, dahil po pag po umitlog sila sa kahit po sa dulo, Yes. once na maapakan po nila, magro-roll po sila. Yung itlog po, lahat nandito. Lalabas lahat. Opo, yes po. Okay, Tapos, pero yung paano pagpapatuka dito? Continuous ba yan Yung maghapon? pagpapatuka po namin dito ay unlimited po. Kumbaga po ay hindi dapat sila mawala ng patuka at Yes. patubig. Saan yung tubig ninyo? Saan ang nilalagay Yung tubigan po namin nasa likuran. Sa Tapos likurang po- bahagi. Opo, sa likurang bahagi So, po. hindi sila pwedeng magkadikit kasi Opo. feeds. Opo, yes po. Ito bang ganito, yan ba yung design ng pagpupugo? Yung kulungan na ganyan? Actually po, ito pong halos po lahat ng aking cages ay Yes. second hand po lahat. Dahil po Ah. dala ng pagtitipid, Oo. dala po ng dati po ay tight budget yan po. Kaya po halos kung mapapansin nyo po, mga Yes. luma, Mm. nirepair lang po namin ito at
Pero okay pa din naman po. Yes, Mas makakatipid po tayo. Yuan, yung mga pugo, may buhay yan eh. Opo, yes po. Pag may buhay, dapat yan na inaalog din sila, Opo, kinakanta mo opo. ba yan? Actually po, yung radyo po ngayon patay lang dahil po meron tayong ganito. Tapos, Yes, oo. pag po yung normal days po nila, halos po bukas po 24/7 yung app. So meron silang music. Opo, yes po, music po. Aba talaga naman. Yuan, eto no, hindi ba mahalang feeds ngayon? Yun naman mas malaking gastos mo siguro sa daily ano nila eh. Kumukonsume sila ng feeds eh. Actually po, yung feeds nila medyo ngayon po masakit sa bulsa. Medyo mataas ano? Nag-average po ako ng around 4 to 4.5 Yes. per day po. Tapos napansin ko Yuan, merong ibang itlog eh. Merong Opo. ito puting-puti siya. Yan po, yung Anong pong, tipe, anong ano yan? pagpuga ng Paano itlog, paliwanag yan po yan? yung sign na siguro na stress sila. Yes. It's either may sipon. Dahil po, usually po, ang itlog na normal, ganito po Yung merong itlog ano, na di normal. ba? Opo. May kulay siya. Yung medyo batik-batik Ito po. puti. Opo, yan. So dito, tapos kailan mo malalaman na kung tawagin nila ay kal? Yung ating pong pugo, Oo. nakadepende po sa kung usually po 1 year po yung ating pagkakal. Pero Yes. kung 1 year po at nakikitaan nyo pa din na kung may nakukuha pa din kayong income sa pugo, Oo. prefer ko po hindi natin siya ikal dahil Yes. po as long as possible kailangan natin ma-maximize yung paggamit sa pugo. Yes, kapag bakal na, ibig sabihin yung magulang na sa Opo, opo. sa mga hindi nakakaalam. Anong ginagawa dun sa kal? May usually po yung mga kal na binibili sa amin dinadala po siya pa Baguio. Yes, anong ginagawa Usually doon? po ginagawang adobo, Kapag lechon. karni naman. Opo, kinakarni po. Alright, so wala rin siyang tapon. Wala no? pong tapon. Okay. O kapag mainit ba yung panahon, hindi ba nagkakaroon ng namamatay sa kanila yung mortality mo? Hindi po natin maiwasan na may mamatay dahil Yes. po medyo compress sila sa cages. Hmm. Kaya po ang tendency pag po mainit yung panahon tapos mainit pa yung nilalabas nilang hulab Yes. dahil po mataas yung body temperature nila. Ayun. Tapos napansin ko itong kulungan mo, merong tolda. Ayan Anong po, purpose niyan? ang purpose po niyan dahil po yung aking bubong ay Yero. Yero. Alright. Gusto ko po siya mapatagal, kaya po naglalagay po kami ng tolda Para mas mapatagal. presko rin dito sa loob. Opo, para po mas presko din. Gusto ba ng pugo, parang tao din yan, ano? Opo, Hindi, dapat dapat sa po may ventilation atmosphere pa din. ventilation, Opo. Tapos sa gilid naman, pwede mong itaas yung tolda mo. Opo, nakataas po yung tolda para po pag malamig, pwede Oo. nating ibaba. Pag po naman pag po mainit, pwede siya natin itaas. Ayun, so Opo. dapat hindi sila i-stress. No? Opo, yes po. Para tuloy-tuloy silang parang Opo. tao din, di ba? Yes, opo. Maganda yung daloy ng hangin, circulation ng hangin. Okay, sige, dagdagan pa natin to, Yuan. Tapos pagkatapos ito, yung step by step na pagkatapos harvest ng ganyan na Yuan, anong second step kapag nagpupugo ka? Usually po, pagkatapos po namin mag-harvest, ay nagpapabox na po ako. Binabox na po namin. Oo. Ilan ba Tapos- laman ng isang box? Ang laman po ng isang box ay around 100 Oo. 100 eggs po. Oo. Sa isang araw, na nakakailang ganito kang crates? Usually po, pag po yan ay puno, around 8 to 7 8 to to 8 7. crates po. O, yeah. Opo. Tapos, napapaubos mo naman yon. Meron ka na bang direct buyer? Meron po sa awa po ni Lord, nakakautay-utay po tayong may mga buyer. Oo. Kumbaga po ay may araw pong wala talagang benta. Oo. Ngaya, gaya po ng Ano yung majority na buyer mo dito, Yuan? Usually po, ang mga buyer ko po ay wala sa bayan ko. Okay. Sa Iba't labas. ibang lugar po ako nasa labas po. Marami bang mga school dyan, mga kantin? Opo, usually po ay school ang mga kumukuha, mga biyahero po, yung tinatawag Yes. namin kumukuha ng itlog. Paano ka nila kinokontak, Yuan? Nagme-message ba sila sa'yo? Or talagang pupunta ng personal dito? O ikaw ang nagdi-deliver? Usually po, kaya po nila ako nakokontak dahil sa pagpo-post na palaking tulong po talaga ng social media. Yes. Ikaw ba nagdi-deliver mismo o pinupuntaan nila mismo dito? Lahat po sila i-pick up. Okay. Opo. Oo. So, hindi mo na problema yung ano pala. Opo, Pinupunta na- yung pong Oo. So, pero mas maganda po na pag po nagka-time ako, kung sakali Oo. pong mas maganda po na ako po ang dumayrek sa mga iba't ibang ano. Yes, ang kagandahan nitong negosyo mo, Yuan, sustain mo siya. Opo. No, araw-araw may makukuha yung mga kababayan Opo, natin. araw-araw po. About yung mga restaurant, meron ka na rin bang mga customer dito? Somehow po, mga lumian, kainan, karinderya, kantin, yun po. Meron po akong mga, kumbaga po ay may nasusuplayan. Yes, okay, Yuan, pagkatapos natin na ilagay sa crates,
Babaksa po natin. Ibabaks natin to. Opo, tara O, di po. ka, tababaks natin ngayon na to. Matapos po namin mag-harvest ni Yuan ng itlog ng kanyang mga pugo, mag-OJT na ako sa kanya. Magpapaturo kay Yuan, paano ba ibinabaks ito? Yuan, itong box na to, parang naka-ano siya Opo, eh. meron po siyang, kumbaga po ay pitak-pitak. Yes, pero bago mo ko turuan, Yuan, paano yung pagbabaks niyan? Yung pagbabaks po ng ating pugo ay 4 na piraso po kada pitak. Okay. Tapos po pag napuno na po natin siya ay 100 pieces po siya. Yuan, mukhang napakagandang istorya nitong farm na ito. Opo. Ano nga mga ano ito, Yuan? At pinangalan yata sa inyo? Opo, yung farm po namin, yung farm, actually po ito po ay lupa ng aking tatay. Yes. Ang pangalan po ng farm na ito ay Nicolin Poultry Farm. Saan inamo yun? Saan Yun po yung pinangalan sa amin pong tatlong magkakapatid. Yes. Nico, Nicole, at Colin. Kaya po Nicolin Poultry Farm. po. Ay, yun! So, ang ganda ng Opo. pinag-ugutan, okay? Yuan, turuan mo ko, 4 na piraso. Opo, 4 na no? piraso po. Wala Ilalagay namang po natin. pili-pili yan. Wala ah. namang pili-pili. Kahit Basta po anong 4 na sizes. piraso. Opo. Alright, ibig sabihin, ilan ang laman nitong isang box na ito? Bali po ay 100 po sila pag po napuno. 100? Opo. Okay. Kung bibili yung ating mga kababayan, magkano yung 100 pieces na yan? Sa ngayon po, medyo malikot ang presyo ni Pugo dahil po Yes. dahil po parating na ang pasukan, kaya po tumataas na po ang demand, tumataas na din po ang presyo ng Pugo. Nagpa-fluctuate? Opo, yes po. Tumaas, mababa. Okay. Kapag ba naka-box na siya ng ganito, Nicolay, pag pinunta ng customer natin, alam na nila kaagad, ano? Hindi na naka-size ito. Opo, wala po siyang sizes. Kumbaga po ay... Mix na siya. Mix na po. Okay, oo. Tapos nakakailang box naman kayong ganito sa kada araw. Itong box na ganito. Siguro po kada araw po nakakapag-box po kami ng 70 to 80 boxes per day. Wow! Hindi na birong kabuhayan niya na Yuan ah. Ito, mga ilang box itong isang ganitong crate. Yung laman po ng crates natin around 1,000 to 1,100 po. Ang labi din, Opo. ano? Talaga naman, Yuan, panghuli, baka may nais kang sabihin o pasalamatan na hindi ko na itanong, binibigay sa Opo. pagkakataon. Pinapasalamatan ko po yung aking mga magulang. Yes. Dahil po una sa lahat, sila ang gumabay at nagturo po sa akin. At wala po ako dito kung wala sila. Yes, tama yan. Tapos po ang mga lola, ang aking mga lola sa bayan, lola sa Bawi. Yes. Saka po yung family po ng girlfriend ko. Aba, Saka po ang aking talaga girlfriend, naman. si Shane. Oo. Yes, Shane. Limpyo. Nako, Shane, shout out ka rin. Yuan. Saka po ang mga sumuporta at tumulong sa akin, mga Yes. kamag-anak, Mm. pinsan. Yes. Saka po shoutout sa aking pong kaibigan dahil po siya ang naging way para mapuntahan niyo ako dito. Wow, sino to? Sir Nathan. Aba, Marasigan. Marasigan, Yung oh. interview niyo po. Yes, no? Opo. una po namin na-interview si Nathan, ano? Opo. Tapos, Yuan, muli, bigay mo yung number mo sa mga gustong umorder ng napakasarap na itlog ng pugo. Para po sa gustong umorder ng itlog ng pugo, pwede niyo po ako kontakin 0994-120-5980 po. Ayun, mga kababayan, si Yuan Nicolo Jordan, owner ng Ian and Kapugok Quail Trading. Dito po yan, sa Padre Garcia, Batangas. Huwag po kayo bibitiw! Magbabalik pa ang masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlyson para sa ating feature plant of the week. Ngayon po ay isi-share ko sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng spinach. Ano? Ang spinach po pwede siyang itanim sa bote ng soft drinks, bote ng mineral water, sa paso at sa timba. At within 1 month lang po, no? Pwede ka nang makaharvest ng yung tanim na spinach. Simpleng-simpleng alagaan at patubuin. Masarap at masustansya. Harvest din po ako ng aking mga tanim na spinach. Ibabahagi ko po sa inyo ang simple at madaling pagluluto ng crispy spinach alam magsasakang reporter. Masarap at masustansyang appetizer.
Samahan niyo po ako. Yung ating mga tinanim na spinach, tatakpan po natin ng vermicast, no? Isang ano lang naman pong ganyan. Mga 2 dakot po, no? Nakatakip na po yan. Ayan. So yung pong fertilizer, meron na sa ilalim, meron pa sa ibabaw. Ayan. Tatakpan lang po natin ng vermicast. Ating bagong tanim na spinach. Ayan. Ayan. Kapag makatitiyak ka po, kapag tumubo po yan, mataba po sila. Ano? Malulusog. Dahil meron pong fertilizer sa ibabaw, meron fertilizer sa ilalim. Pinantakip po natin ay natural at organic na fertilizer, vermicast. Lagyan po natin lahat ito. Yan. Ating bagong tanim na spinach. Ayan. Ito ang ating bagong tanim na spinach. Ayan. After 1 month o 30 days, ito na po yung ating mga tanim na spinach. Gaganda po nila, oh. Napakalalaki po ng kanyang mga daon. Matataba po, no? Tubo po lahat yung ating mga itinanim sa mga bote lang po ng mineral water. So yan po, ang gaganda po nila, oh. Ang lulusog. Tingnan po yung kanyang mga daon. Ready to harvest na po lahat yan. 25 days pwede ka na pong umarbest. Kung gusto pong isagad hanggang 1 month ay nasa inyo po. So yan, ating mga tanim na spinach sa mga bote ng mineral water. Wala po kayong enough space sa Metro Manila kayo nakatira, sementadong kalsada, ay pwede po kayong magtanim ng spinach sa mga bote ng mineral water. Yan. Ganda po. So ito po yung aking mga tanim na spinach. 2 variety po ito, no? Meron tayong green variety nakatanim sa bote, no, ng soft drinks. Yan, meron tayong brown variety, no? Ayan, merong maliliit pa lang, merong ready to harvest na. Ito po ready to harvest na ito. Ayan, tingnan niyo po 'yan. Ready to harvest na 'yan. Tapos meron din po tayong tanim sa paso, no? Ito na po sa paso. Yan, tingnan niyo po sa paso lang. Ba? Meron na pong sa bote ng soft drinks, bote ng mineral water. Napakadali pong alagaan at patubuin ang spinach. Kapag naitanim pong ganyan, titingnan mo lang kapag kulang ang tubig, lalo na kung pag self-watering ang pamamaraan ng ganyan, maglagay ka lang ng tubig dito sa bote. Madali lang naman pong tanggalin yan. Pag inangat nyo po yung boteng ganyan, ayan, pag inangat nyo po yung bote, maglagay lang po kayong tubig dito. Ganon din po yung sa mga bote ng mineral water. So yan po yung ating mga tanim, no? Bote ng soft drinks, ito bote ng mineral water. To, tingnan niyo po yung mga dahon, grabe. Ang lalapad po ng mga dahon, ibig sabihin po, maganda po yung lupa, nakakalidad na lupa natin ginagamit, no? 60% buwag na lupa, 20% vermicast, another 20% ay coco peat sa paso, sa bote ng mineral water, at sa soft drinks. Ito ibang variety naman po ito. Sabi nga kulay brown naman po ito. No? Meron tayong maliit. Meron tayong ready to harvest na. Yan, mga kulay brown naman na spinach. Ayan. Hawak po akong palangganita rito at gunting. Samahan niyo po akong humarvest ngayon ng daon ng aking mga tanim na spinach na ating gagamitin sa pagluluto ng masarap at masustansyang crispy spinach. Alam magsasakang reporter, masarap at masustansyang appetizer. So gamit po ay gunting, gugupitin po natin yung mga kanyang malalaking daon. Yan, ito po, no? Yan. Tingnan po, grabe ang daon niya, di ba? Lalaki, oh. Yan. Awan pong kinukuha na siya ng daon ganyan, lalo po siyang yumayabong, ano? Usbong po yan ng usbong. Yan. Grabe. Ang tataba po ng kanyang mga daon, no? Kapag ka-harvest ng ganito, after 1 week, bagong usbong na naman po yan. Marami na naman po siyang mga daon. So yan.
Lagay natin dito sa palangganita. Ito naman ang ating harvestin. Ito. Ito, ang dami pa pong maliliit na dahon, no? Pero yung malalaki, ang dami rin, di ba? Ayan. Ayun. Ayan. Ano po ito eh? Para pong talbos ng kamote, ganon, kangkong. Abang kinukuhanan po siya ng dahon, lalo po siyang yumayabong, ano, usbong ng usbong. Simpleng-simpleng alagaan at patubuhin kapag umarbest ka ngayon. After 1 week, makaka-harvest ka na naman dahil yung mga itinirang dahon na maliliit, lalaki na naman yan. Sila naman ang lalaki. So, ganun po yung pagtatanim at pag-aalaga ng spinach. So, lalagay ko rito. Ito naman ang ating harvestin. Yan, tingnan nyo po. Grabe, lalaki po ng dahon. No? Tingnan nyo po. Ha? Lalaki. Ang pinakamasarap na bahagi po ng paghahalaman, itong pag-harvest ng ganito, ba? Kasi yung pinagpaguran mo, makikita mo na kasi uma-harvest ka na eh. So, ganun lang po yung paghahalaman, ano? Yung satisfaction mo, inalagaan mo mula maliit, tapos makita mong lumaki at napapakinabangan mo na, no? Yung tinanim mo, yung pinagpaguran mo, ibig sabihin ay masusuklian na dahil makakain mo na sila eh. Ako po, kapag ako yung nagtatanim ng mga halaman, alam niyo po ba, kinakausap ko yung aking mga tanim kasi may buhay po yan eh. So dapat ay kinakausap din. So yan. So ito naman mga brown ng ating harvestin, no? Ito brown. Yan. Harvestin natin itong mga kanyang malalaking mga dahon. Ito mga brown na to, oh. Yan, yan. Oh, medyo umuulan po ngayon dito sa aking kinalalagyan, ano? Maambon, maya-maya sisilong ako. So yan. So ito. So ito po yung ating na-harvest, isang maliit na palangganita, no? Kalahating green spinach, kalahating brown spinach ang ating na-harvest mula sa ating mga tanim, no? Ngayon ang po isamahan nyo kung magluto ng masarap at masusansang crispy spinach alam magsasakang reporter, masarap at masustansyang appetizer. Tara po! Ito pong kumpletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang crispy spinach alam magsasakang reporter. Ito po'y masarap at masustansyang appetizer. Siyempre po yung ating bagong harvest na spinach, dalawang klase, green at brown o purple na spinach. Tapos yung gata, no? Mantika, harina, cornstarch, asin, no? Itlog, garlic powder, at durog na paminta. So yan po ang kumpletong sangkap. Ayan. So ngayon po iugasan natin sa running water itong ating bagong harvest na spinach. Yan. So ugasan po natin para mawala po yung konting dumi o alikabok. Yan, sa running water po natin siya inuugas. Ang lalaki po ng daon dahil maganda po yung tubo ng ating spinach. Yan, so yung ating brown o purple, no? Na spinach, dalawang klase ng ating tanim ngayon. Meron tayong brown o purple tsaka green, no? Yan. Mas marami po akong tanim na green. Ito, sumubok lang din po ako sa brown o purple, ano? Ma-red-red na nga siya, oh. Tignan niyo po. Yan. Ito pong gulay na ito, ang siyang paborito ni Papay. Kung nakakapanood po kayo ng palabas ni Papay, ito po, yung spinach, ang kanyang kinakain. Ha? Dahil napaka-sustansya po niyan. Itinuturing po ng iba yan bilang superfood. So yan, inuugasan natin sa running water. Yan, so ugasan po natin lahat yan. Lalagay dun sa ating mangkok. Yan. Titimplayin na natin ang mga sangkap. Ano? Unahin natin yung mga powder. Itong ating harina. Yan, lalagay natin sa isang mangkok. Harina.
Sunod ay ang cornstarch. Halo natin. Alright. Haluin po natin ngayon dyan. Sunod ay ang asin. Yan. Okay. Sunod ay ang durog na paminta. Ayan. Alright. Next ay ang sunod ay ang garlic powder. Ayan. Alright. Haluin natin yan. I-mix natin mabuti. Ayun. Okay. Ay, nahalo natin mabuti, no? Lahat po ng mga tuyong sangkap, ununan po natin. Mix natin mabuti yan. Ayan. Right, sunod na natin ang itlog. Ay, itlog. Yan. I-mix natin sa mga dry na sangkap. Ayan. Haluin din natin ngayon yan. Okay. Yun. So, haluin natin mabuti. Yan. Sunod na natin ay ang gata. Ang gata. Alright. Konti-konti po, ano? Dapat ma-mix mabuti yan. Yan. So, yun. Konti pa. Lagay na po natin lahat ng gata na yan. Ayan. Okay. Pagkalagay, halong mabuti. Yan. Mix mabuti natin ang mga sangkap. Yan. Okay. So, dapat po ay mahalong mabuti yan para lalong maging masarap yung ating lulutuin. Alright. So, yun, no? Nahalo na nating mabuti, no? Yung mga sangkap, no? Ayan. Alright. Halong-halo na yan. Okay. So, ngayon, sindan na natin ating kalang. Yun. Right, painitin natin ating kawali. Alright. So, ngayon, lagyan na natin ang mantika. Yan. Ang pagluluto po kasi nito, dapat nakalubog sa mantika. Yan. Alright. So, ngayon, ay i-mix na natin sa ating ingredients yung ating spinach. Babalutan lang po siya ng ganyan, no? Yan. Sa kabila. Ayun, lagay muna na tayo sa isang plato. Yan, bago natin sabay-sabay lulutuin. Kupa tayo rito. Yan. Habang yung ating mantika, pinapainit na natin sa mainang apoy. Yan. Alright. Yan pa. So, dapat mamix siya, no? Mahalo. Yun. Yung ingredients pupunta sa daon ng ating spinach. Yan. So, lahat po yan. Kapag nakakuha na tayo ng mga idang laki po ng daon, no? Laki ng daon niya, oh. Ang sarap po niyan. Yan. Okay. Yan, lagay muna natin sa isang plato. Alright. Ayun. So, ngayon, isalang na natin to, no? Yan, salang na natin. Alright. Yan. Salang na natin lahat ito. Ayun. Okay. Tapos nakaladlad po siya, no? Yan. So, be sure po nakalubog sa mantika, no? Yan. Alright. So, ilan ang nagkasya? 3 lang, hanggang 4 siguro. Isa pa. Yan.
So, 4 yung sa isang salang. Yan, tayin po natin ang magiging luto po ngayon yan, no? Yan. Ito yung ating brown, no? O purple. Halos ma-red-red na siya, no? Ibang variety naman ang ating nilalagyan ng ating mga sangkap. Right? Habang inaantay natin ang nakasalang na maluto. Yan. Ito pa, ang dami po nating na-harvest, oh. Ating gagawing crispy peanuts. Yan. Okay. Malapit na yung nakasalang natin. So kaya na babaligta rin natin. Yan. Okay, babaligtad. Alright. Isa pa. Yan. So, antayin natin maging maluto yung kabilang side naman. So, yun. Ano? Baligtad natin uli. Pangalawang baligtad na to. Yan. Okay. Alright. Yun. So, mukhang crispy na, oh. Yan, oh. Yan. Hintayin pa natin maluto ngayon sa kabilang side, no? Dito sa kabilang side, luto na siya. Yan, oh. Yan. So, yun. Crispy na siya, no? Yaw na natin. Yan. Yaw na natin at lalagay sa dapat ano po yan. Masala muna, no? Tanggal yung mantikang sobra. Yan. Okay, magsasalang tayo ng panibago. Kaisang salang pa lang tayo, no? Yan, magsasalang tayo ng panibago. Alright. Yun. Okay, itong mga ano naman po, ano? Ating kanina yung green na spinach. Ngayon, ito naman pong brown. Yan. Okay. 4 ang kasya kanina. So, magkakasya rin ngayon ng 4. Yan. Okay. Hanggang maluto po lahat yan, no? So, nakaisang salang na tayo. Pangalawang salang. So, hanggang maubos po lahat ito. Yan. Alright. Ito na po yung ating bagong lutong masarap at masustansyang appetizer. Crispy peanuts, alam magsasakang reporter. Ayan. Yan. So, ito na po yung ating bagong lutong masarap at masustansyang crispy peanuts, alam magsasakang reporter. Titikman natin ito kung gaano kasarap. Siyempre, papatnira natin ng sukang manyaman. Ano? Sa Kapampangan, sukang masarap. Timplado na po yan. Ano? Nasa inyo po kung anong gusto nyong sausawan. Pwede pong ketchup, pwedeng sweet and sour sauce. No? At saka ito po, suka na timplado na. So, siyempre, meron tayong malamig na tubig dyan. Ito, malutong po yan. Ano? Tikman natin ngayon to. Babad natin ng konti sa suka. Grabe! Ang sarap! Pwede rin siyang pang-ulam, no? Bukod sa appetizer, pwede rin siyang pang-ulam ito. Napakasarap niya, grabe. Isa pa. Yan, buo-buo po siya, oh. Ayan, oh. Yan. Malutong. Tingnan niyo po. Talaga naman, oh. Talagang panalo. Ang lutong niya. Tamang-tama rin po ng ating sausawan, no? Sukang manyaman. Ito po yung from garden to table. Dahil pagka-harvest ng ating spinach, ito, niluto po nating masarap, masustansyang crispy spinach alam magsasakang reporter. Sana po ay nakapag-share naman ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw nito. Dito sa ating recipe.
from garden to table. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. So sana mula ngayong araw na mapanood nyo ko, magtanim na rin po kayo ng iyong sariling pagkain. Nakapaggambag nawa po ako ng panibagong kaalaman at impormasyon. Una, yung simpleng pagtatanim ng spinach, pwede sa bote ng soft drinks, pwede sa bote ng mineral water, pwede sa maliit na paso, katamtamang paso, no? Pwede rin po siya sa timba at pwede rin sa sako. From garden to table. Happy farming po, bye-bye! God bless! Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Modesta Flores. Hello Sir Mer, magandang umaga po. Inaalis po ba yung daon ng kamatis kapag may bunga na? Salamat po. Thank you very much sa Modesta. Pinupruning ko lang yung ilalim, yung mga matatandang daon. Ano? Kapag nakita kong tuyo na yung daon o matanda, yun ang aking tinatanggal. Nang sa ganon, ay hindi na makaagaw ng nutrients ang bunga ng ating mga tanim na kamatis. I-apply mo rin yan sa iyong mga tanim. Tanong naman mula kay Ami Rafa. Sir Mer, yung po bang tubig sa poso ay pwede rin ipandilig? Salamat po. Thank you very much, Ami. Yes, pwede. Kung sa Metro Manila ka nakatira yung tubig sa faucet natin, ano? Pasangawin mo lamang ng magdamag. Nang sa ganon, mag-evaporate ang chlorine bago mo ipandilig sa iyong mga tanim na halaman. Ayaw kasi ng mga halaman yung chlorinated water. Tanong naman mula kay Terry Loterio. Sir Mer, meron po akong tanim na chiko. 10 years old na po siya. Hindi pa po nagbubunga. Ano po kayang dapat kong gawin para po magbunga? Salamat po. Thank you very much sa Terry. Kung yan ay itinanim through seeds, talagang aabot ng 10 years bago mo mapabunga, no? Pero kapag yan ay itinanim grafted method, within a year hanggang 2 years, pwede mo yung mapabunga. Mag-apply ka ng natural at organic na pataba, magdilig ka ng binabad na balat ng saging, at mag-spray ka ng fermented produce sa iyong tanim na chiko. Tanong naman mula kay J. Delpino. Hello magsasakang reporter, ano po yung aking gagawin sa aking tanim na okra? Nangungulubot po ang kanyang daon. Meron po bang natural insecticide na pwede kong i-apply sa aking mga tanim na okra? Salamat po. Thank you very much sa Jay. Marahil ay mayroong aphids yan. So mag-apply ka ng natural at organic na insecticide na OHN. Ito'y pinagsama-samang bawang, sibuyas, luya, sili at molasses. I-ferment mo ng 3 weeks. After fermentation, kunin mo yung katas. Ang application, sa isang kutsara ng katas, sa 1 liter na tubig, ipang-spray mo sa iyong mga tanim na okra. Tanong naman mula kay Marlene Pineda. Hi, magsasakang reporter. Meron po akong tanim na marang. Kaso napapansin ko, naninilaw po yung kanyang mga daon, natutuyo po siya. Ano pong pwede kong gawin? Nakatanim po siya sa maliit na timba. Salamat po. Thank you very much sa Marlene. Una, ilipat mo yan sa mas malaking taniman, mas magandang direkta sa lupa. Kung wala kang taniman ng direkta sa lupa, pwede mo yang itanim sa malaking timba o kaya malaking paso o kaya yung drum, atiin yung drum, doon mo yung ilipat tanim at huwag mo pabayaang matuyo yung kanyang lupa, Palagi kang magdilig, isa sa dahilan ng paninilaw niyan, nagkukulang yan sa tubig. Tanong naman mula kay Virinia Sampaga. Sir, meron pong magandang pesticide na gamitin sa okra. Yung pong kanilang mga daon ay kinakain po ng mga insekto. Salamat po. Thank you very much sa Virinia. Maganda dyan ay neem oil. Sa isang kutsara ng neem oil sa 1 liter na tubig. Ipang-spray mo tuwing dapit-tapon sa iyong mga tanim na okra. Mawawala yung mga naninira sa yung mga tanim na okra. Kaya yung sarili nating concoction na OHN. Tanong naman mula kay Maria Rochelle Magno. Sir Mer, bakit po kayang tanim kong lemon 1 year na di pa nagbubunga? Ano pong dapat kong gawin? Madalas po ay nauubos ang kanyang mga daon dahil sa insekto. Salamat po. Thank you very much sa Maria Rochelle. 1 year, bata pa lang naman yan, Hintayin mo yan hanggang mga 2 years, magbubunga yan. Mag-apply ka ng natural at organic pataba,
magdilig ka ng binabad na balat ng saging at mag-spray ka ng fermented fruit juice o FFJ. Ngayon po'y shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Brian Jan Ang at Richelle Serrano ng Saralea Travel and Tours, Dennis Enamor Fajarda, Romeo and Esosa Fernandez and family, Margie Vargas at Joko Santoyo, Nanay Nori at Tatay Susing Kabigting, Nanay Feli Navarra, Tatay Leopoldo Lagman, Nanay Lita Pasibugan, Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto, Tatay Roberto at Nanay Aida Reano, Furing Rivera, Soy Gomez at Chris Cortez, Den Roque and Butads Group, Ma'am Fatima Pacho, Ma'am Peng Bartolome, Ma'am Lydia Dizon Canlas, Adela Toriaga Reyes, John Dominic Manhot, Alex Puentes, Alex Giao, Fernando Algoso ng Alpreas Garden, Chris Charetuason ng Nutrihydro, Fina Jadi at Eddie Lunillo, Raven Haire and family watching from Las Vegas, Joseph at Mildred Garcia watching from Italy, at Yolanda Collantes watching from London. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Magtanim din po kayo!